Para attentive, no? Sinimulan niya sa age, sasabihin ko rin mo. Siguro short na lang, para po doon, actually, siguro po 90% naman po ng OBCM kilala naman po siguro ako, diba? Maliban na lang po sa mga new generation. I'm Cathy Madiwa po, kilala niyo sino tatay ko, tatay ko. Ako po, maliit pa lang po ako, laking church na po ako, nung maliit ako. Siguro kailangan ko lang po i-share to para mas maintindihan mo nung nakararami. OBCM Santa Ana rin po ako. Tapos, na-experience ko, super thankful po kay God kasi na-experience ko lahat ng ministry sa isang church. Kaya I really encourage po lahat ng kabataan na mag-join kayo. Tsaka yung mga parents, encourage nyo po yung mga anak nyo. Malaking bagay po yun. So, hanggang sa lahat po ng ministry sa church, nag-choir din ako. Hindi lang halata. Yun lang siguro hindi na pagpatuloy. Tapos na may mga medical mission po, na-experience ko rin po yan. Youth camp, na-experience ko rin po yan. Until sa nag-college ako, totoo po yun, naglalaylo. Nag-work na ako, naglaylo po talaga ako kasi syempre work na po yun, diba? Tapos sabi ko kay God, na-stop yung ministry, sobrang stop, ayoko na, sabi ko gano'n. Sabi ko parang hindi na dito yung heart ko. Sabi ko kay God, anong purpose ko sa life? Kasi hindi ko alam eh. Nag-work ako, uwi, bahay, hindi naman ako mag-gimmick na bata. So, until one day, 2008, hindi ko po makakalimutan yung year na yun. Nag-usap-usap po kami, tatlo kami magkakaibigan. So, sabi namin, mag-ano tayo, gawa tayo ng Christmas gift giving, sabi namin ganun. Tatlo lang po kami noong 2008. So, after po nun, hindi ko lang po sigurado, magkasunod po ng year 2008 and 9 kung OBCM Rosario o kaya yung OBCM Purview. So that time po, ang nahahanda pa lang po namin box, 50 packs for kids, 25 packs for grocery for the parents. Kami lang po tatlo yun na magkakaibigan. Syempre with the help din yung mommy ko, supportive din siya, tsaka yung family ko. 2008, 2009, kami lang po nun. And then 2010, sabi ko, bakit every Christmas lang ba natin itong gagawin? Si God ba, every Christmas lang tayo binibless? Kumbaga, di ba tayo buong year? Okay, sige, sarili natin. Pero after ng December, doon tayo magiging masyadong giving po, di ba? So, sabi namin, ano kaya yung next na natin? Until si God, napakagaling po ng ginawa niya sa amin. 2011, we stay sa Pateros po. Sabi namin, dun kami sa Pateros for 6 months to 1 year. Ang tawag pa po namin doon, feeding program. Kasi every Saturday po, yung mga bata po doon, mga street kids po sila, mga bata nagbabasura, ganyan, may mga pipi rin po doon. Every Saturday po, nagba-Bible study sila. So, wala sa kanila po nag-provide ng food. So, sabi namin, sige, doon kami i-enter. So, nung umenter po kami doon, for almost every month, doon na po kami talaga ni God train. Sobrang training po yung na-experience po namin doon. Dumating po sa point na, tawag po doon, all-in-one ako. Ako nag-organize with my friend. Ako yung nag-papa-games. Ako naghahanda lahat. Food, bumibili lahat. All-in-one. Tapos sabi namin ako, sana, God, i-provide mo kami. Gusto ko ng Jollibee. Sabi kong ganon sa mga bata. And guess what po, yung boss ko dati, December ng 2011, provide po ng company nila with the school supplies, with the food. So, sobrang blessing po talaga. The next year, or 2011, or 2012 is, mga 2011 something ganun, the next year po yata. Sabi namin, God, graduate na kami sa Pateros. Kasi 1 year na kami. May pumalit naman na sa amin. So the next time, sabi namin, God, yung heart namin, gusto namin pumunta out of town. Pero, ang nakakatuwa po sa group namin, talagang pinaka-blessing po na nasi-share ko. Wala po kaming resources, wala kaming pera, wala kaming sasakyan, wala po kaming lahat. So, alam niyo po ba yung nangyayari by faith? Alam niyo po ba yung nag-organize, nagpaplano ka nang wala kang pera? God, eto yung namin, kailangan namin. Sabi namin ganun. Sabi namin, naku, kung may sasakyan tayo, naku, dami nating dalaw. Wala naman kaming pera, pero ganun po yung faith eh. Ganun po kalakas yung faith talaga namin. Na, naku, marami tayong madadala niyan. Tapos paano yan? Pero wala kaming pera. Wala pa po kami, plano pa lang po yun. Wala
Yung pinaka-first out of town po namin, thanks God sa support team po nila Pastor Joel sa Morong Bataan naman po siya. Yun po, konti pa lang po yun din yung volunteer namin na sumama sa amin. So, ibig sabihin po na-provide po yung sasakyan namin na yun, na-provide lahat. And then, nagkakaroon na po kami paunti-unti ng mga regular na supporter, volunteers, ganyan. Tapos, the next na naman, hindi pa po kami natatapos sa isang outreach namin. Nagpaplano na po kami sa next outreach pa po namin. Ganun po, di ba? Ka-faith. So, sabi namin, sa tayo susunod, sabi namin, sige, sunod tayo. Bataan ulit, Dinalupihan, Sambales, back to back. Grabe, in 2 weeks po, back to back, in 2 weeks. Dinalupihan po sa mga ITAS. Dream po namin yan, binigay ni God. And then sa Sambales, Candelaria po yun, dulong-dulo po talaga ng Sambales yung pinuntahan namin. Hindi po namin nakalayang makarating doon. God provide us sasakyan, ang binayaran lang po namin yung gas and yung driver. Saan po ba kayo makakakita ng ganun? Praise God naman po! Praise God naman! Pwede po magpalakpak kay God. So, habang every time na may ginagawa po si God, talagang sabi ko, friend, pwedeng punta tayo sa gilid. Sabi niya, bakit? Iyak muna tayo. Alam niyo kasi, hindi po madali pala. Actually, marami nagsasabi sa amin, ang hirap naman ng ginagawa niyo, sabi nila sa amin. Hindi ko nararanasan na mahirap. Kasi ganun ka pala pag nag-serve kay God. Hindi mo nararanasan yung hirap. Yung ibang tao nafe-feel yung hirap eh. Nafe-feel nila. Pero pag ikaw pala yun, hindi mo siya nafe-feel. And then after that po, ang next po namin, pumunta po kami sa may Bulinaw, Pangasinan. O diba, palayo po kami ng palayo, diba? Praise God naman po ulit dyan. Sa Bulinaw, Pangasinan naman po, hindi rin po namin akalain na bukod sa school supplies, nakapag-provide po kami ng sleepers. Ang dami po namin binigay. Hanggat maaari po yung binibigay namin yung nabibili po namin na blessing from God is hindi yung worth it. Kasi di ba po tayo mahilig tayo minsan sometime mag-share or magbigay yung okay na to, pwede na to. Okay na yan, pamimigay lang naman yan, hindi. Lahat po na pinamibigay namin, thanks God, binibigyan kami ng magagandang supplier, na mura, pero yung quality po niya maganda. Yun po yung pinaka-amazing doon. And then after that po niyan, hindi pa po kami natatapos. Yung pinaka-last po namin na, ay currently lang po kasi hindi pa po yan yung last for this year. Sa Cavite City. Sabi namin, Pastor Yong, dahil po kay Pastor Joel, di po nag-suggest. Sabi ko, Pastor Yoyong, sabi ko gano'n, ang budget lang namin 50 sa ngayon. Sabi namin gano'n. And thanks God po, we're able to provide 100 grocery packs po siya. Malakpak naman po ulit kay God. Diba? And then, hindi pa po kami natatapos. Ang next, hindi pa po tapos yun, yung Cavite namin. Neto po ngayon, yung mga friend ko, actually hindi na ako yung nag-organize, social na ako, di ba? May taga-organize na ako. O di ba, ganun si God magbigay ng, ng provision po talaga. Kahit wala ako, meron ako ngayong mga volunteer friend na committed po sila. Sila po ngayon yung nagpaplano para po sa Hope for the Senior Citizens. O diba? Hindi pa po tapos yung year na to, meron na po kaming nakaplano. And before end of this year po ulit, yung isang friend ko naman po, baka magpayatas naman po sila, mga 100 to 150 kids. Amazing po, diba? Lahat po yan from nothing. From nothing po talaga. Kung masusundan lang po ng ibang tayo yung story, yung testimony ng life namin na magkakaibigan, kung paano po si God magpakita ng kanyang love. At sinasabi namin sa tao, huwag nyo kami i-thank you kasi normal, kung sino magbigay sa'yo, magti-thank you, di ba? Pero sabi namin, wag po kami ang i-thank you nyo. Kasi ginamit lang naman po kami. Kasi nakakahiyang maka-accept ng thank you eh. Kasi sabihin na natin may mga magbibigay, pero pag ikaw nagbigay, kanino nang galing ibibigay mo? Siyempre sa kanya, di ba? So wala namang iba tayong pinanggagalingan kundi sa kanya. Lahat po ng talent at kung anong meron tayo, yun po yung kailangan natin lang ibigay. Sabi nga namin, ano yung meron tayo? Wala. Wala kaming meron. Ano yung meron kami? Later on, ang meron po pala kami by faith. Last time po namin, nung kami sa, pinakalas po namin Cavite City, kwenta-kwenta kami, sabi ko 8,600. Sabi ko, by faith, bigay ni ka dyan. Guess what? 20,000 more or less po nalikom namin. Kaya, amazing po talaga, di ba? Yun na
to 60,000 po kami. From nothing po yun from nothing po yun. At nung nagbulinaw po kami, naka more or less 20 to 30,000 din po siyata kami. From nothing. At may sasakyan po kami lagi. From nothing ulit. O, diba? Yung pinakalas po namin sa Cavite City, sabi namin, wala kaming sasakyan. Paano yan? Alam niyo po ba, nag-rent kami ng isang jeep. Meron kaming isang friend. Meron siyang CrossFit, may isang Pro Tuner, may isang Bio. Saan ka pa? O, diba? Wala. Lahat yun. From nothing ulit po yun. Kaya, thanks God po talaga na ganun siya pala magpakita. Kasi kami naman po, ordinaryong tao lang naman po kami. Napaka-ordinaryong tao lang naman namin mga nagtatrabaho. Sabi ko nga kay God, buti na lang hindi niya ako ginawang milyonarya. Alam niyo po kung bakit? Kasi baka hindi na po ako mag-aase. Kasi actually po, friends of friends lang po kami. Hindi po kasi kami foundation, organization, kaya napaka-limited kung paano kami hingi ng pera kasi legalities po, di ba? Limited. Pero sabi ni God, walang limit. Wala siyang limit. Kung ano yung ibibigay niya sa'yo, walang limit. Kaya every time na may outreach po kami, every time na may sinasabi siya na, oh, ito gawin mo, ito ganyan, gawin mo to. Ako talagang na-amaze ako, God, ano to, parang manliliit ka. Actually po, kapag nag-out yung mission namin, nakakapagliit. Nakakapagliit po talaga. Yung iba masyadong proud ba, wag galing nyo, ganyan. Siyempre, nakataas ang ego mo, di ba? Galing-galing mo, di ba? Pero hindi. Ako po nang liliit po ako sa sarili ko. Bakit? Para sa isang ordinaryong tao, sabi pa nga ni Pastor Jerry, ano ba yan, babae ka pa? Pumupunta po kami sa malalayong lugar na nakakatakot din minsan kasi syempre less fortunate nga po, di ba? Hindi naman po kami yung mga luxurious na things na pinupuntan o nagta-travel. Pero ako nandiliit po ako sa sarili ko para ikaw bigyan ka ng isang misyon na gumawa ng ganon. Napakalaking privilege po. Alam niyo po ba pag kayo po naglingkod kay God, hindi po laging saya. May hirap. Pero alam niyo po ba kung bakit? At the end of the day, sinasabi ko, God, thank you sa lahat ng problema at sa trials. Bakit? Kasi yun po yung nagagamit ko para maipakita ko kung gaano po kayo ka-great. Di ba yung kanta, How Great is Our God? Di ba? At ang isa rin sa goal ng aming outreach is hindi lang po ma-reach out. Yung mga bagay po na binibigay namin, pansamantala lang naman po yan pagkain, isang araw, school supplies, ilang araw lang po ng mga bata yan. Pero hanggat maaari po, ang sinishare po namin sa bawat pinupuntahan namin is yung word ni God. Kayo love, kayo ni God. Yun po yung gusto namin i-share sa mga tao, lalo sa mga magulang. Kasi karamihan po ng mga magulang na pinupuntahan namin, hindi nila pinapayagan yung mga anak nilang mag-church. Nakakalungkot po. So sinasabi namin, encourage yung mga anak nyo mag-church. Malaking bagay yun talaga, na may aral ka. At sa mga kabataan, malaking bagay sa inyo na nakapag-church kayo, di ba? At nitong last time nga lang din po, nalala ko tuloy si Pastor Joel. Nung pumunta kami ng Bataan, nasa Morong po, sabi niya, oh, anong pangalan niyo? Wala po kaming pangalan pa ng pastor, di ba? At noong 2000, I guess 11 or 12 po, nagkaroon na po kami ng name. Print ko lang po sa bond paper, guys, social na kami, naka-tarpaulin na kaming malaki, di ba? Ang pangalan po ng group na namin ngayon, hindi po namin pinapayagan na maitaas kahit sino man sa amin, kahit sino man yung founder namin o supporter na pinakamalaki man siya magbigay. Ang pangalan po namin is God's Mission Possible. At may cross po siya. God, kasi thanks God po. Si God, kasi siya po yung nagbibigay ng misyon sa atin. Depende na po sa atin yun kung paano po natin siya gagawin. Hindi naman po niya tayo ilalabas dyan, bibigyan ng isang misyon, kung hindi po niya tayo bibigay ng direksyon. Possible, kasi lahat po ng imposible na naisip namin, na naranasan namin, posibleng po pala talaga sa Kanya. So, God's Mission Possible. At ang nasa verse po ng tarpaulin namin is yung sa Colossians 1:16 po. Ang sabi ni God, everything started in Him and find its purpose in Him. Super thanks God, dahil lahat po ng tao ngayon naghahanap, ano bang purpose ko sa life? And I'm super privileged and honored and thankful to God na He gave me this wonderful purpose in my life. To be honest po, actually,
Siguro po this time, marami nagtatanong, Kati, ano ba, hindi ka pa kinakasal? Parang dun si Pastor talaga natawa. Alam mo kasi, actually po, sabi ko, actually dapat last year po eh. Sabi ko, God naman, payagan mo naman na ako. Sabi ko ganun sa kanya, 4 times. Sabi siguro lang, kulit mo, Kati. Gumastos patuloy yung boyfriend ko. Pero, alam niyo po ba, sabi ko, God, thank you so much, hindi mo ako pinapayagan pa. Kasi yung kapalit po pala na misyon na binibigay niya sa akin, hindi po yun matatawaran. Yung mga ibang tao po, sa kanilang trabaho, masaya sila. Yung ibang tao, masaya sila nagta-travel internationally, locally. Na-experience ko rin naman, thanks God. Pero alam niyo po ba, iba po pala ang experience na mag-travel ka na nasa isang mission ka. Kasi pag uwi mo, hindi ka malungkot or hindi ka nanghihinayang sa ginastos mo. Pag uwi mo, meron kang laging peace of mind, may joy ka. Sabi ko nga, every outreach na gagawin namin, I'm not happy. Hindi po ako masaya kasi ako po'y joyful, ako po'y nagagalak talaga. Kasi, actually nga po, every mission na ginagawa namin, doon po talaga bumabagsak ang problema. Pero naranasan ko po yun, yung may problema ka, tapos may mission ka. Minsan sasabihin sa akin, iba, stop mo na yan, hindihan mo muna to, lalo na nag-play ako ng visa. Actually, hindi ko na po naalala, hindi ko na napansin na meron pala akong problema. Diba? Nakakalimutan mo yung problema mo kasi gano'n talaga yung love na ipaparamdam niya sa'yo. Ang iniisip ko na lang, God, bahala ka na. Tsaka yung mga tao po nagbibigay sa amin, actually, di ba tayo, madalas po tayo, pag kailangan po natin ng pera, o God, kailangan namin ng 10,000, 20, 30. Ngayon, alam mo, later on po, natutunan ko, ang kailangan po pala na ipag-pray, God, bigyan mo kami ng tao. Bigyan mo kami, God, ng tao na itatouch mo. Kasi yung mga taong itatouch mo, mas greater pa doon sa hinihingi namin. And true enough po, laging umuwi po kami, di ba nagpaplano kami ng wala, umuwi kami na mayroon pa kami kahit pa paano natitira na fire. Ganyan po ka-amazing si God talaga. So, ni-encourage ko po yung bawat isa po sa atin na maliit ang malaki po ang pagsiserve natin. Service pa rin po yan. Hindi naman agad sinabi na, ikaw, ito lang ang ginagawa mo, ikaw, ganitong ginagawa mo. Hindi po siya ganon. Maliit o malaki po, pag pinagsama-sama po natin yung service na yan, isang malaking pagpapala po, hindi po para sa atin, kundi para po sa mga tao na ma-sharean din po ng blessing na yon. At isa po rin akong super thankful kay God. Kami po, ako po, yung mga kaibigan ko, iba po kami ng religion. Kaya hindi rin po talaga kami pwedeng umapiliin kahit kanino. Iba-iba po kami ng religion. Pero alam niyo po ba yung amazing? Pag yung mga kako-volunteers ko po na medyo, syempre hindi sanay siguro, o kaya hindi naman talaga silang spiritual minded. Once naman naririnig ko po sa kanila, God bless, thank you ka kay God. Gosh, malaking bagay na po talaga sa akin yun. Kasi ibig sabihin, ganun po sila na-touch ng outreach na yun. Naka-experience na po ba kayo na ikaw yung nagbibigay pero ikaw yung nagpapasalamat? Karamihan po ng supporters namin nagpapasalamat sa amin na, oy God, thank you, oy thank you. Sabi namin, hala, ikaw nagbigay, ikaw nagti-thank you. Alam niyo po kung bakit? Kasi nagpapasalamat sila na naging bahagi po sila ng isang ganong misyon ng outreach. So, marami rin po nagpipray sa amin, kaya doon po sa mga patuloy pa nagpipray sa amin, maraming salamat po. And I pray na God will never stop us giving direction. And one more thing pa po pala. Kasi madalas po ito sinasabi ng mga pastor natin, commitment. Hindi po tayo yung magsisimba, uuwi, sisimba, uuwi. Dati ganun din po ako, hindi ako makapag-commit. Pero once pala na tinawag ka ni God, yung commitment nyo po nandyan. Huwag na po natin isipin na may trabaho tayo, busy tayo, kung ano-ano pa. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi siya naman nag-aayos eh. Ikaw na lang ang tatayo. Yes, Lord. Di ba yung kanta, Yes, Lord. Tatayo ka na lang. Kasi yun po yung nangyari sa akin. Tumayo ako eh. Nung tumayo ako, hindi ko alam ang gagawin ko kasi wala po nagme-mentor sa amin. Sa akin personally, walang nagme-mentor. Kaya lahat po ng direction, lahat po ng ginagawa namin, directed from God talaga. So, ganun po siya ka-amazing. Kaya ako, sobrang nalilihit ako. Kasi para mabigyan ka ng ganitong mission, and I really pray na each one of us will have their own mission and purpose in your life. So,